Hello at welcome back syempre sa ating YouTube channel. Bali ngayon nga ay tatalakayin natin ang istorya patungkol kay Vinsmoke Sanji. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa ating channel ay isubscribe mo na yan at ilike ang ating video. Napakalaking tulong na yan sa channel natin. Pero syempre bago ang lahat, Vinsmoke Sanji. Si Vinsmoke Sanji nga ay isa sa malakas na miyembro ng Straw Hat Pirate. Una nga nating nakita tong si Sanji during Baratie AR na may pangarap na balang araw ay makapunta nga sa All Blue. Dahil nga dito nga daw ang iba't ibang uri ng lamang dagat at balang araw ay lulutuin niya nga tong mga to. Pero paano nga ba nagkamap itong pangarap niyang to? Ito nga ay nung bata pa siya. Si Sanji nga ay nabibilang sa mga Germa 66 na pinamumunuan ng kanyang ama na si Vinsmoke Judge, located sa may North Blue. Bali itong si Vinsmoke Judge nga ay nagbalak na gumawa ng genetic modification para nga sa mga quadruplets niyang mga anak. Labis itong tinutulan ng kanilang ina na si Sora. Kaya uminom nga siya ng drugs na pangontra dito sa genetic modification. Pero umipekto lang nga to kay Sanji. Bali nung ititraining na nga nitong si Vinsmoke Judge ang kanyang mga anak upang balang araw ay maging pinuno ng Germa Kingdom, ay itong si Sanji lang nga ang walang superhumans na nagresulta nga ng pambubuli sa kanya ng mga kapatid niya. Sa lumipas nga na panahon ay nadiskubre nitong si Sanji ang hiling niya sa pagluluto. Ang araw nga ay pinagluto pa nga nitong si Sanji ang kanyang ina. Kahit pangit to at hindi magandang lasa ay kinain pa rin niya. At wala na daw siyang ibang kakainin kung hindi ang luto na lang ni Sanji, na nagbigay nga lalo or nagmotivate lalo kay Sanji sa pagluluto. Pero dahil nga sa epekto ng genetic modification at sa drugs na ininom ng kanyang ina ay nagresulta nga to ng pagkamatay niya. Dahil nga doon ay mas lalong napagdesisyonan ni Vinsmoke Judge na wala nang i-improve itong si Sanji. Kaya napagdesisyonan niya na ikulong na lang to at pikein ang pagkamatay niya. Habang nasa kulungan nga si Sanji ay meron nga siyang isang nabasang libro na naglalaman nga ito ng patungkol sa All Blue, at nagtapat na rin siya sa kanyang kapatid na si Raiju na gusto niya na nga daw lumayo sa kanila para nga maging chef at mapuntahan ang pinapangarap niyang All Blue. Dahil nga sa awa sa kanyang kapatid, habang papatungo sila sa Red Line ay sinamantala nila upang makatakas itong si Sanji. Sa pagtakas nga ni Sanji ay napunta siya sa Orbit. Yun nga yung restaurant na barko. Dito na rin nga sasanayin ni Sanji ang pagluluto niya sa loob ng 2 taon. Bali isang araw nga ay may mga darating na grupo ng pirata upang sakupin itong Orbit. Pinamumunuan nga nitong si Sep, pero meron ngang malakas na bagyo ang dumating na sumira pareho sa kanilang mga barko, na nagresulta nga ng pagkalunod ni Sanji. At habang nalulunod si Sanji ay paulit-ulit niya ang binibigkas ang kanyang pangarap na pumukaw sa pinuno ng mga pirata na si Sep pang iligtas itong si Sanji. Gupa nga ng bagyo ay napadpad sila sa gitna ng dagat na may malaking bato. Ito nga ay meron din silang dalawang lalagyan ng pagkain, isang maliit at isang malaki. Bali si Sep na ay binigay niya kay Sanji ang maliit at ang malaki naman ay sa kanya dahil mas malaki nga daw siya at kailangan niyang mas maraming pagkain. Mipas nga ang panahon ay naubos na nga itong pagkain ni Sanji na nagresulta nga ng kanyang panghihina at pagkagutom. Dahil nga dyan ay pumasok sa isip niya na patayin nga itong si Sep dahil nakita niya nga ang lalagyan niya ng pagkain na marami pa. Pero nung bubuksan niya nga to ay laking gulat niya nang makita niya ang nilalaman ng mga to ay kayamanan pala. At ang isa pang ang labis niyang ikinagulat ay nang malaman niyang pinutol nga ni Sep ang isa sa kanyang mga paa upang kainin ito para mabuhay. Isang araw nga ay maswerteng may isang dadaan na barko upang ma-rescue sila. Palipas nga ang panahon ay dito na mabubuo ang floating restaurant or mas kilala natin bilang Baratie A. Dito nga nagtrabaho si Sanji bilang chef. Siyempre tinuruan siya ni Sep sa pagluluto, at hindi lang nga sa pagluluto
pati na rin ang kanyang martial arts style na black leg style. At hindi lang nga pagiging boss, syempre ang trato niya kay Sep, tinatrato niya na rin to bilang tatay niya. Bali dito na rin mag-uumpisa yung panata ni Sanji na hindi nga daw siya tatanggi na pakainin ang kung sino mang tao na nagugutom. At nung 19 years old na nga itong si Sanji ay mas lalo niyang pinatunayan na tinutotoo niya nga ang kanyang panata. Dahil nga pinakain niya ang isang gutom na tao na nagngangalang Jin. Dahil nga doon ay pumukaw ito sa atensyon ni Luffy at niyaya niya nga itong si Sanji na sumali sa kanila. Sa mga panahong yon ay nandun rin sina Luffy sa Baratie upang kumain. Pero agad nga tinanggihan nito ni Sanji dahil nga hindi niya nga maiwan-iwan itong si Sep at meron nga siyang tinatanaw utang na loob kay Sep. Isang araw nga ay may mga piratang darating upang kumain sa Baratie na pinamumunuan nga nitong si Don Krieg. Nagbalak na kunin lahat ng pagkain na meron dito sa Baratie. Nalabis ngang tinutulan at pinurotektahan nitong si Sanji ang Baratie. Bali dahil nandito rin nga si Luffy ay tumulong nga itong si Luffy upang matalo itong si Don Krieg. At pagkatapos nga nun ay dito na kinuwento ni Sanji kay Luffy ang pangarap niyang makapunta sa All Blue. Pagkatapos nga ng pakikipag-usap niya sa mga kasama niya or kapwa niya Sep, pati na rin kay Sep, dito niya na rin nga napagdesisyonan upang maging miyembro ng Straw Hat Pirate. Sa punto nga yun ay naging emosyonal lahat ang pangyayari. Bago nga umalis si Sanji ay lumuhod na siya sa harap ni Sep para syempre sa mga kabutihan na pinagkita na sa kanya, pati na rin ang mga tinuro niya sa kanya. Katapos nga nun ay naging officially na ngang member or cook ng Straw Hat Pirate itong si Sanji. Pagpapatuloy nga ng paglalakbay nila ay hindi lang pagluluto ang inambag nitong si Sanji, pati na rin syempre sa fight scene. Dating nga sa Grand Line ay isa na si Sanji sa mga kinikilalang isa sa pinakamalakas sa miyembro ng Straw Hat Pirate dahil nga sa tinurong teknik nitong si Sep gamit ang black leg style. Lumalaban nga siya gamit lang ang mga paa. Bali hindi lang nga ordinaryong sipa ang ginagamit ni Sanji. One time nga ay na-upgrade niya pa nga to, nagresulta nga ng pag-apoy ng kanyang paa na pinangalanan niya ang Diabol Jabol. Nagbibigay nga ng napakalaking damage kung sino man ang tatamaan ng sipa ni Sanji. Bali ang isa pang ang dahilan kung bakit paa lang ang ginagamit sa pakikipaglaban ni Sanji dahil nga ayaw niya nga daw madungisan ang kanyang mga kamay sa pakikipaglaban at sa pagluluto niya lang nga daw gagamitin itong mga to. During sa body art nga at mangyayari ang 2 years time skip, punta nga itong si Sanji sa Momoiro Island na naging training partner niya nga itong si Ivankov. Ito nga ay natutunan niya na rin ang paggamit ng haki, pati na rin yung instantly pag-apoy ng kanyang paa na Diabol Jabal dahil nga yan sa kanyang armament haki. Bali dito niya na rin nga natutunan ang paggamit ng Gepo. Yun nga yung paulit-ulit na pagsipa niya sa hangin para makalipad. Meron ding Blue Walk. Ito nga yung pagsipa niya rin ng paulit-ulit sa tubig para makakilos siya ng mabilis. Dahil nga sa kakayahan ni Sanji at pagkatapos ng NS Labiar ay binigyan nga agad ng world government na patong na 77 million belly itong si Sanji. At pagkatapos naman ng Dressrosa arc ay ginawang 177 million belly ang patong kay Sanji. Lahat nga ng Straw Hat Pirate ay napaka-loyal. During New World nga ay pinatunayan ito ni Sanji dating sa Zuo arc. Alaman niya nga kay Capone Beach ay iniimbitahan nga siya sa isang tea party ni Big Mom kung saan doon niya na rin nga nalaman na ikakasal siya sa anak ni Big Mom na si Pudding. Pero paano nga ba nangyari ang lahat ng to? Dahil nga sa kanyang ama na si Vinsmoke Judge. Pagkatapos nga ng Dressrosa arc ay nalaman ng ama niya na si Vinsmoke Judge na buhay pa nga pala itong si Sanji. Yun nga ay agad niyang kinausap ang world government na palitan ang dead or alive na only alive. Bali ang balak nga ng kanyang ama na ipakasal itong si Sanji kay Pudding para nga maging alyansa ang Big Mom Pirate. Dahil alam nga nito ang kayang gawin ni Big Mom. Dahil nga sa pangyayaring yon ay nagdesisyon si Sanji na sumama na lang.
Dahil sa mga oras nga na tumanggi siya ay baka ikapahamak ng kanyang mga crew or ng kanyang mga kasama sa Barate 8. So syempre hindi naman papayag si Luffy ng ganun-ganun na lang, di ba? Kaya napagdesisyonan nga na mahati ang Straw Hat Pirate pang sagipin sa Whole Cake Island ditong si Sanji. During nga sa pagkikita sa Whole Cake Island ni Luffy at ni Sanji ay naglaban nga sila dahil ayaw niya na nga daw bumalik sa Straw Hat Pirates. Linalaman din nga nila na hindi talaga balak na makipag-alyansa nitong si Big Mom. Hindi ang patayin sila or kolektahin sila at ikulong dun sa book saan nga kinulong itong si Nami at si Luffy. Sa pagsuntok nga ni Luffy kay Sanji ay bagyang napaisip ito. Sinabing wala siyang ibang gusto kung di umuwi sa Sunny. Dahil dyan nabuo nga ang planong pag-execute kay Big Mom. Bali kahit nga marami ng sama ng loob itong si Sanji sa kanyang pamilya, sa mga oras nga na wala ng laban itong kanyang mga pamilya ay niligtas niya pa rin tong mga to. Pagkabigo nga ng pag-execute kay Big Mom ay nangyari ang pagtakas. Ito nga ay tinulungan ng mga kapatid niya si Sanji upang makatakas. Isa nga sa kanyang mga kapatid ang naglagay ng raid suit sa kanyang bulsa. Pansin niya lang nga to nung papatungo na sila sa Wano. Bali sa paggamit niya nga dito ay nagbigay sa kanya ng bilis, lakas, depensa at pagiging invisible. Kita naman natin yon nung nakalaban niya nga sina X Drake, Page 1, tinarin nung inatake nga ni King itong si Sanji na kung hindi niya nga daw suot ang raid suit ay malamang ay patay na siya. Bali itong si Sanji nga ay may pagkataong kinakatuwa ng iba at kinakainis naman ng iba. Yun nga yung nababaliw siya sa mga magagandang babae. Siyempre hindi niya na rin magagawang pumatol sa babae. Kaya na lang ng labanan nila ni Black Maria, diba? Bali yun na nga. Yun na nga yung kwento natin patungkol kay Vinsmoke Sanji. Sana nagustuhan nyo. Salamat! At bago nga tuluyang matapos itong ating video ay sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang ating video at i-subscribe ang ating YouTube channel. Peace, man!